Hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 1 piso Sersal, Republika ng Pilipinas. Yan, 2007. 2007 na 1 piso Sersal. Ito yung sinasabi nilang hard to find eh. Isa sa mga hard to find. Pero ang dami. Ang daming naglabasan nito. Itong hard to find na 7, ang hard to find na 2007 na to ha. Marami tayong naka-imbak. Pero doon sa ibang bansa, ano lang, kaunti lang kasi hindi siya gaano nakapag-abroad. Naitabi kagad dito kasi naging hard to find siya, no? Meron ako napasadaan dito sa ano eh. Doon sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika sa eBay. Binibenta niya po ng 17,000 pesos ang kanyang 2007. Pero may error naman po yun. Double die. Pero sige po, atin po siyang napakasikat ng napakasikat ng double die na error yan. Sa Amerika, sikat na sikat yan. Napaka-importante ng double die sa kanila. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan, double die na yan. Double die. Titignan po na natin yung 2007 na pinagbibili doon sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika. Ito ang kanyang coins eh. Yan. Yung 2007 niya, ayan. Dito raw yung 2, may possible na double die. Yan. 2007 yung kanyang coins, si Rizal. Parang nakasimangot yan si Manong Jose Rizal Yan. Pagkakagawa nito sa lane, baka hindi naman, tingnan natin yung aking coins. Hindi, pareho ang itsura ni Jose Rizal. Ayan, ganyan na talaga ang pagkakagawa ng 2007. Hindi nakangiti, hindi gaano nakangiti si Jose Rizal. Side view naman yan eh. Ayan. Ayan, possible double die. Punta tayo rin Ayan. Kanyang coins siya. eBay. Kanyang coins na double die, pinagbibili niya po ng ayan. 2007, 1 piso. DD, error. 17,000 pesos, free postage. Buy it now. Ayan, no? Ayan ang kanyang coins, no? Nagbibili niya 17,000. Pero magandang magandang pag-usapan tong double die na to. Isa sa mga error na pinakasikat. Mahal ang mahal ang mga double die dun sa sa Amerika, sa mga NGC pagka Ayun ang kanyang coins, no? Double die niya, no? Ayun. Possible nga, no? Possible double die talaga. Ayan, DD. Ayan. Medyo, focus na focus. Ayan, no? Sa 0 rin, no? 1-0. Pero mas malaki dun sa 2, no? Double die. Pero ngayon, mga makina natin, mga mga magaganda na yung mga makinang bagong gawa ngayon. Bira magka-error yung mga sa coins, bira magka-error. Ito naman kasi ang metal content nitong Serizal nickel plated, nickel plated steel, nickel plated siya, yung steel, yung bakal tinubog sa nickel, yun. Tinubog sa nickel, yan, possible double die nga, no? Pinagbibili niya po ng 17,000 pesos. Yan. Ang nagbebenta naman ay ang may-ari ng coins. Ayan, about this seller, member since 2020, location Philippines. Ayan, ni Neil Saki. Ayan, dati na nakapasok yan. Na-vlog ko na yan si Neil Saki. 13-0, member since 2020, location Philippines. Maraming ipinagbibiling yan. Mga error coins, mahilig sa coins yan Ayan. Isa siya sa mga Pilipinong nakapagtitinda ng coins doon sa eBay, sa Amerika, sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika. Balikan na po natin yung yung double die. Kasi etong double die na to, dito sa atin, hindi pa gaano sikat, pero sa Amerika sikat na sikat siya. Mahal po yung mahal po yung double die na yan. Yung mahal po ang bilihan dyan pagka double die. Kaya medyo merong akong
meron akong agam-agam tungkol sa dun sa ano natin ha, dun sa metal content nitong piso natin kasi steel siya eh. Steel, nickel plated steel. Kumbaga sa nababalutan lang siya ng nickel, plated lang siya. Pag nawala na yung tubog ng niya at kinalawang yung bakal sa loob, madalas masisira kagad yung hindi siya gaano talagang matagal na panahon. Kailangan talagang tatagal siya, kailangan hindi siya nagagalaw. Pero yung kasi yung mga coins noon yung mga metal content noon, nickel copper zinc. Magkakahalo-halo na yun. Kumbaga sa isang bakal, kung sa yung metal noon, halo-halo na siya. Nakamix na siya. Tapos sabay, ilalatag lang, sabay ipapunch, gagawa ng bilog, planchet, tapos tatatakan. Hindi na siya tinutubog. Hindi siya plated. Kasi pagka plated, po yung nawawala, kumukupas yung kanyang pagkakatubog. Tapos kung bakal yung sa loob, pumuputok yung bakal. Tapos sabay nasisira yung kanyang pagkabakal, yung pagka-plated. Nickel plated siya eh. Ayun po. Siguro mapapansin nyo, yan ang katotohanan. Makikita nyo yung mga coins natin. Kinakalawang kasi bakal po yung loob niya. Pero kung ang metal content nickel copper, yan, maganda yan. Nickel copper zinc, yan, maganda yon. Kaya, copper, yung brass, yan, magaganda. Kung sa atin, yung coins natin, hindi ko naman nasabing hindi maganda, hindi matibay. Pero mas gusto ko yung nickel copper. Kaya nickel copper zinc na coins kasi mas matatag siya, mas mahabang panahon ang kanyang itatagal. Tsaka kitang-kita yung double die doon. Itong double die na to, pwedeng pumutok yan pag sumuko na yung bakal sa loob niya, kinalawang. Mawawala na yung pagka-double die niya, di ba? Yun naman po yung sa akin Opinion ko lang po yun. Agam-agam ko po. Medyo, hindi ako komportable doon sa bakal. Kasi kung gagamitin ito, matibay. Tatagal ng ilang years. Pero for collection, hindi siya talaga gaano tatagal. Alam po natin yan, makikita natin yan kasi marami na akong nakikita mga coins. Nagpuputukan na yung mga bakal niya. Nawawala yung tatak, yung bang ganon. Kaya medyo yun po ang aking opinion lang po sana po nakapagbigay ako ng konting impormasyon, konting aliw. Kasi yung mga makina natin yung mga makinang bagong tuklas ngayon, bagong gawa halos hindi nag-e-error, bihirang-bihira mag-error. Pagka manood rin kayo ng mga gumagawa ng ngayon. Gumagawa ng mga coins, marami po sa YouTube yan. Pagka bisitahin niyo rin po yan para magkaroon tayo ng konting kaalaman para doon sa mga gumagawa ng coins. Okay po, sana po nakapagbigay ako ng konting aliw, entertainment ba? Medyo napahaba tayo rin Yan. Dahil nga dito sa 2007 na double die, napakaano po yan. Marami pa po tayong istoryang ikikwento dyan tungkol sa double die na yan. Napalayo tayo. Sige po hanggang sa muli po. Sana nakapagbigay ako ng konting aliw. Entertainment ba para sa pangungulekta ng coins? Ang mahalaga, alam natin kung magkano, presyo, value ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po natin tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.